Magandang umaga po. Ako po si Princess Charis Patricio at ngayon po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa food security. Ang paggamit ng tunay na food security sa Pilipinas ay isang malaking hamon na nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte. Hindi lamang ito isang isyu na agrikultura, kundi isang isyu rin sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Ang mga epekto ng climate change tulad ng pagtaas ng temperatura, pagbabago ng mga pattern ng ulan at pagtaas ng level ng dagat ay nagdudulot ng malaking banta sa produksyon ng pagkain. Ang mga matinding bagyo at pagbaha ay sumisira sa mga pananim at infrastruktura habang ang tagtuyot ay nagpapangyari ng kakulangan sa tubig para sa irigasyon. Ang pagtaas ng presyo ng mga pataba at pestisidyo, ang kakulangan na akses sa modernong teknolohiya at kagamitan at mababang kita ng mga magsasaka ay nagpapahirap sa kanila na makapag-produce ng sapat na pagkain. Ang kawalan ng akses sa lupa, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka, ay isa ring malaking hadlang pa rito. Ang pag-aaksaya ng pagkain sa buong supply chain mula sa production hanggang sa konsumo ay nagpapadala sa problema. Ang Republic Act No. 1151 o Plant Program ay isang hakbang, ngunit kailangan ng mas malawak na pagkikilos na nagsasama ng sustainable agricultural practices, pagpapalakas ng mga lokal na merkado, pag-iimpok at pamamahagi ng pagkain at pagtaas ng kamalayan sa kahalagahan ng pagkain at nutrisyon. Ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, mga organisasyon ng magsasaka at mga mamamayan ay mahalaga upang matugunan ang komplikadong isyong ito. So makatuwid, ang paggamit ng food security ay nangangailangan ng isang pangmatagalang commitment sa pagbabago na pag-i-innovate at pagtutulungan. Tandaan po natin, ang pagpapahalaga sa ating mga pagsasaka, ang pag-iingat sa ating kapaligiran at ang pagtutulungan ang susi sa isang ligtas at masaganang kinabukasan. Yun lamang po, maraming salamat.